Right, sasagutin natin tong nasa comment, mga ka-tech gay engineer. Sabi niya dito, hindi rin, mga kaibigan ko nga, Apple Store pa binili. May mga iOS talagang nakakasira. So, discuss natin yan. By the way, I'm your tech gay engineer, BG. So, sagutin natin to. So, the main point ng tanong niya is may mga iOS daw na nakakasira ng phone. So, sagutin natin to. Ano nga ba yung iOS update muna para mas masagot natin? Bakit ba nagkakaroon ng iOS update? Number one is to improve performance. Bakit? Over times, ang mga apps natin ay need niyang mag-update since meron kasing mga tinatawag na technical standard. So, need mag-adapt ng mga apps natin dyan. Kaya, kailangan mag-update ng mga apps. This is from major updates. So, kailangan nilang mag-update ng technical standards. Kaya kung mapapansin nyo, may mga apps na sluggish kapag di kayo nag-update. Mapapansin nyo yan. Major updates are correlated sa security and other stuffs. So, pag sinabi kong major updates, yan yung mga 16, 17, 15, 14, yung mga yan. Kasi yung mga point 1, point 2, point 3, didiscuss natin yan sa number 2. Number 2 reason ng mga updates, ng iOS updates is to fix bugs. Kung mapapansin nyo, may point 1, point 2, point 3 coming from the major updates. So technically, yung mga bugs na pinipix niyan is related to program. Kung mapapansin nyo, ang kalimitang bugs, may mga apps minsan hindi nagbubukas or minsan yung wifi may something. Kasi nagka-crash or nag-error yung program. But technically, hindi niyan sisirain yung phone parts natin. So, nga, keeping your phone updated, mas maganda. Kasi unless kung hindi ka nag-update, talagang mabababad yan phone mo sa ganong mga mga errors or kumbaga sa technical terms, mga bugs nga yun. Actually, kung hindi ko alam kung familiar kayo sa beta iOS, kaya nga naglalabas si iPhone ng beta iOS is to, matest muna ng users yung i-release na iOS. Pero the main point is, you should update the iOS kasi sayang naman, di ba? Kaya nga yung phone nyo, may update, ibig sabihin, nasa range pa kayo ng applicable pa kayo kay app. Number 3 is the security. Yan yung pinakamaganda. Kung mapapansin nyo, bakit wala ng antivirus si iPhone or no need na? Kasi yung mga vulnerabilities is under care na ng iPhone features. Kaya sabi ko from my previous vlog, napakahirap i-bypass ni iPhone, lalo na kapag yung phone mo is yung bagong model and cover pa siya ng iOS updates. So, dapat nga maging okay kayo kasi cover ng update pa yung phone nyo. Keeping your phones updated, mahihirapan talaga na pasukan niya ng vulnerabilities and suspected malicious malware yung iPhone nyo. So, number 1, napaka-secure talaga ni iPhone. Papansin nyo, kalimitang nababypass na lang is yung mga lower models kasi nag-stuck na sila dun sa iOS updates or versions na kasi nga yung iOS update is napakalupit ng security niyan. Kumbaga, yung mga hackers kasi naggagawa ng kung paano siya mababypass. Pero, pag in-update na ni Apple yan, wala na, tanggal na yung mga ganong features nila. In summary, nasa sa inyo yan kung gusto nyo mag-update. Ako personally, I use iPhone kasi yung security nga nito. Tapos, keeping your iPhones updated, yung mga advanced stuff, yung mga privilege, magagamit mo. So, sayang naman yung effort, di ba, nung mga developers kung hindi nyo siya magagamit. Also, kung wala naman pala kayong pakialam dun sa mga updates na yan, you can buy yung mga lumang version na lang kasi hindi na sila nag-update. So, I hope matulong tayo ulit. By the way, this is your Tech Engineer BG. Follow for more, guys.